Kaibigan, samahan nyo ko ngayong hapon dahil i-review natin itong roasted almonds, no, para sa diabetic, kung ilan ang magiging increase ng ating blood sugar sa loob ng isang oras, mga kaibigan. So mga kaibigan, ang kukunin natin ay yung kasya lang sa ating kamay, no? Ayan mga kaibigan, ito lang, ganito lang karami yan, ayan, no? So ito yung ating kakainin ngayon mga kaibigan. Pero bago ko kainin mga kaibigan, para alam natin ang magiging resulta within 1 hour, ay magsusukat muna ako ng aking blood sugar, okay? Ito na. Ayan mga kaibigan, ito ang blood sugar ko ngayon. Ayan, yan ang blood sugar ko mga kaibigan. 139 mg per deciliter mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, natapos tayo kumain ng almond, ng 40 pirasong buto ng almond. Eksaktong 4:15 ng hapon mga kaibigan. Mamayang 5:50 ng hapon mga kaibigan, susukatin natin ang ating blood sugar para makuha natin kung ilan ang naging increase within 1 hour mga kaibigan, okay? Ayan mga kaibigan, eksaktong 5:15 ng hapon mga kaibigan, after 1 hour na kumain tayo ng almond. So ito na, samahan niyo ako dahil kukunin natin 'yon ng ating blood sugar. Ayan. Okay, ito na yan. Ayan, ilan kanina? 139. 139 kanina, ngayon ay ayan, 109 mga kaibigan. Anong nangyari? 30 ang binaba mga kaibigan. 30. Hindi naman ako umalis dito sa aking inuupuan. So, ibig sabihin lang, walang carbohydrates yung almond, no? So, sa loob ng isang oras, bumaba pa ang aking blood sugar dahil wala naman akong intake ng carbohydrates. Okay? So, yun po yung naging resulta. Imbis na tumaas, dahil nga ang huling kain ko ay 12 ng tanghali, ngayong alas 4 na tayo nagkain ng almond. So, yung pababa pa ng aking sugar dahil walang carbohydrates ang almond. So, magandang pangmerienda mga kaibigan, no? So, ayan. Maraming salamat sa inyong panonood.